Morning everyone! Ayan, kumusta po kayong lahat? So, mayroon lang po akong i-share sa inyo na very short message, no? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na sa bawat pangyayari sa buhay natin ay lagi na pong may meaning na gustong ipahatid sa atin si God. Yes, wag po natin questionin si God kung bakit nangyayari ito. Bagkus, lagi po nating isipin na we are being chosen or pinili tayo ni God para ilagay sa sitwasyon na ito para tayo ay ihanda sa mas maganda na pagkakataon at magandang blessing, victory, kumbaga. So, ito po ay about sa mga nagmumotor, no? Or mga nagda-drive, no? Itong case na to na i-discuss ko sa inyo ay about po sa single motor na dapat lagi tayong naka-helmet. And yes, ito po ay nakamotor ang aking family member. Ayoko na lang pong i-mention kung sino sa kanila. Pero nakalimutan po niya mag-helmet. Hindi yung walang helmet, pero nakalimutan niya mag-helmet. And then it happens na doon sa area na pinuntahan niya ay mayroon pong hulihan ng walang helmet. And yes, natikitan po siya. At sa pagmamadali po niya, hindi naman sa ayaw niyang bayaran. Kaya lang nung pagkakataon na yon, wala po siyang pera sa bulsa. And yes, dahil nga makakalimutin siya at marami siyang schedule nung time na yon, na pag sa walang bahala niya at nakalimutan niya yung babalikan niya dapat na babayaran niya na ticket ng helmet. So, hanggang sa totally nakalimutan niya na po yun at naipasok sa kaso. Ayan. And dahil sa 100 pesos, naging napaka-lalim ng problema at napaka-stressful, no? Lagi po nating tatandaan ang maliliit na problema pag pinasa walang bahala, lagi pong napupunta ito sa mas malalim na problema which is hindi naman dapat tayo mapunta doon kung pinagtuunan lang natin ng pansin. Pero ito po ay sinishare ko sa inyo para kayong lahat ay maging aware. So, hindi lang po ito dapat dito sa katulad ng sa helmet, no? Kahit sa ano pang klase ng problema, applicable po ito na dapat once na tayo ay naka-encounter ng problem, from the small problem, bigyan po talaga natin dapat ng attention para isolve natin ito. Wag yung bukas na mamaya na, no? Kasi yung mamaya na bukas na hanggang sa makalimutan na natin. And then, before we know it, malalim na po yung problema. Like what I'm facing now. So, ako po ay umattend kahapon sa court and then it's my first time. Siyempre, almost all my life, no? Nasa abroad ako. So, hindi ako humaharap sa mga ganito. Bigla nga ako naawa sa mother ko kasi may mga brother ako kasi puro lalaki halos yung kapatid ko. And then, may mga brother din ako na nakaka-encounter ng mga ganito before, no? Especially ng mga nasa 20s pa lang sila. So, bigla ako naawa sa mama ko. Bumalik sa alaala ko yung sitwasyon ng mama ko noong mga panahon na yon na nasa ganito siyang edad, no? At napasok siya sa ganong sitwasyon. So, very stressful pala. Alam nyo guys, sa totoo lang, I'm a very strong person. But to tell you honestly, kahapon naiyak talaga ako. Kasi yung lawyer, dahil lang sa helmet yung approach niya sa akin parang unnecessarily, no? Or medyo naging sensitive lang siguro ako since hindi ako sanay sigawan. Ako kasi guys, madali akong umunawa. Fast learner ako and mabilis din akong umunawa sa mga explanation. So, parang there is no reason para sigawan mo ko. And then once na maka-encounter ako ng ganon, I'm easily hurt, no? So, to cut the story short, naiyak ako talaga and then sabi ko, hindi ko sinabi sa kanya in verbally but sabi ko sa sarili ko, bakit kailangan akong sigawan, no?
Sabi niya sa akin, hindi ikaw ang kailangan ko dito, bakit ikaw ang nasa harap ko? Sabi ko, it is because my son is not around, no? Malayo siya at ako nandito, so ako yung parang representative niya, no? Simply ganun yung explanation ko, and madali namang intindihin, di ba? But since siguro dahil nga court, di ba? So ganun yung approach niya sa akin. But I don't expect that hurts, di ba? So hanggang pauwi na ako, nasa tricycle na ako, tumutulo pa rin yung luha ko, guys. So sabi ko, hindi dapat dumating sa ganitong sitwasyon kung sana napagtuunan ng pansin. So ito guys ay sa mga family members ha, na makakapanood nito, sa mga kaibigan, followers, supporters, all of you guys, you have to be aware, no? Sa yung mga nag-motor dyan na walang helmet, mag-helmet kayo, and then pag kayo natikitan, right away bayaran nyo. Oo, wag nyo hintayin na may isampa sa kaso. Kasi very disturbance and people inside the court taking for granted for our witness, no? Yung kahinaan natin. Kasi parang inilalagay nila sarili na sila yung pinakamataas at tayo yung nasa baba at tayo yung dapat magpakumbaba. Pero tandaan natin, hindi lahat ng napapasok sa ganitong sitwasyon ay tanga. Katulad nitong sitwasyon namin, hindi po kami irresponsable. Kami po ay yung bali yung may kaso nito, nakalimot lang talaga. Sobrang dami ng nakaregistered sa mind niya. So, nawala siya sa focus dito sa subject na to. So, gusto ko pong maging aware din kayong lahat para wag nyo maranasan yung aking stress na naranasan kahapon. I mean, today, kasi kinabukasan na, di ba? That was happened yesterday. So, today, medyo naka-move on na ako. Pero, biglang naisip kong i-share sa inyo kasi habang nag-hand wash ako ng konting labahan, bigla na naman pumasok sa isip ko kung paano ako in-approach nung tao doon at paano ako sinigawan. So, bigla na naman tumulo ang luha ko. So, I'm so sorry guys. Napaka-emotional ko. Ako kasi medyo mataray lang yung mukha ko. Pero very soft yung heart ko. And I'm not there to hurt easily people's feelings, no? So, ano ako guys, masyado akong papagkumbaba ako kinakailangan. And mahilig akong mag-advise for good sick, no? Sa lahat ng tao, kaibigan o hindi man. So, pag ako nakaka-encounter ng ganito, it really hurts my feelings, no? Yung feeling na dahil nasa ganun silang sitwasyon, nasa ganun silang posisyon, they never care people feelings, di ba? So guys, be aware. Itong subject natin ay about sa helmet na napagpasa walang bahala at napunta sa mas malalim na sitwasyon. So sana kayo ay relate at bawat mapagdadaanan natin, we have to be aware na isolve kaagad para wag nang mapunta pa sa mas malalim na sitwasyon. So yun lang. I hope na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan, and may God bless each of every one of us. Lagi nating tatandaan na sa bawat pinagdadaanan natin, laging may solusyon. Pero dapat sa bawat pinagdadaanan natin, matuto tayo na wag na ulit mangyari pa, no? Happen repeatedly, wala na pong reason yon para tawagin na nagkataon lang. Ibig sabihin, we never learn. So, sa bawat pangyayari, dapat matuto po tayo at maging smart na tayo the next time around. Thanks for watching and God bless each of every one of you. I love you all guys. And Tita Wena always saying, God bless.